Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Una po sa lahat, gusto pong batiin sila Kuya Rolly, Starfe, Kathy, at sa bawat isa po na sumusubaybay sa atin mula sa Gensan, General Santos. So, ilo po sa bawat isa sa inyo. Natuloy po natin yung ating series about Heart of Worship. Now, ngayon po ang pag-aaralan po natin ay magmumula po sa Psalm chapter 96 verse 9. Now, siguro sa lahat ng mga devotions ko recently na ginagawa, ito yung isa sa mga rebuke sa akin, personally. Sabi po rito, worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. Alam niyo po, ipagsamba po sa Panginoon, it involves trembling before God. Yung ina-acknowledge mo na, Lord, you are holy. Banal ka, Lord. Tapos titingin tayo sa ating mga sarili at makikita natin yung ating karumihan. At lalapit tayo sa Panginoon na, Lord, please patawarin niyo po ako. Pakalinisin niyo po ako. Hindi ako karapat dapat humarap sa inyo. Kaya po pakalinisin niyo po ako. I recognize, acknowledge, I'm being conscious and mindful of your holiness. Sambahin ninyo ang kabanalan ng Panginoon. Matakot kayo sa Kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan. Kaya po ang paglapit sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos, may kasamang takot Yung takot, ito po yung hindi yung parang natakot ka sa multo, sa monster, or sa kung ano paman. Yung takot, yung banal na pagkatakot, ito yung hindi mo siya trinatrato na parang ordinaryong tao na pwede mong kausapin na kahit hindi ka tama, hindi tama yung puso mo. Nakikipag-usap ka sa Kanya. Sa Diyos, iba Talagang tama yung puso mo Dapat nandun ka Nandun ka sa heart of worship. Kasi yung Diyos natin banal. At tayo dapat ay merong banal na pagkatakot. Kaya yung unang katuruan natin ngayong umaga, God is the most terrifying being. Pinaka nakakatakot sa lahat, yung Diyos po. Now, si Satanas, Diablo, mga kampo ni Satanas, hindi sila nakakatakot kumpara sa Diyos Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Sinasabi dito sa mga talatang ito, yung Diyos na yung pinaka nakakatakot sa lahat. Hindi yung Diablo, hindi yung mga tao, hindi yung masasamang tao, hindi yung mga kriminal, hindi yung mga kampo ni Satanas. Ang pinaka nakakatakot sa lahat yung Diyos. Kasi yung Diyos may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Alam niyo po mga kapatid, yung mga anghel, they tremble at the presence of God. Nanginginig sila sa presensya ng Diyos. At tayo po mga kapatid, dapat na-acknowledge natin, Lord, you are God, you are holy, you are the creator of all things. Ikaw ang may likha ng universe, ng kalangitan. Sino ako para lumapit sa inyo? Pero salamat, Panginoon, dahil nakakalapit ako sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi po dahil nakakalapit tayo sa Panginoon, nakapanalangin tayo anytime we want, i-approach na lang natin siya na para bang binabaliwala natin yung kabanalan niya. Kaya pangalawang katuroan po, God's holiness is a consuming fire. Yung kabanalan ng Diyos, parang itong apoy na tumutupok. Now, kung babalikan niyo po yung istorya po ni Uzzah sa 2 Samuel chapter 6. Noong mga panahon na si David ay dadali niya yung Ark of the Covenant, yung simbolo ng presensya ng Diyos doon sa City of David. Si Uzzah na anak ni Abinadab, siya yung isa sa merong task. Ang gagawin nila, sila yung maglilipat, sila yung nagmamaniobra ng karwahe. Nung natalisod yung baka, itong si Uzzah, sinapo niya yung Ark of the Covenant, yung presensya ng Diyos. Alam niyo po yung Ark of the Covenant, merong dalawang anghel yan Tapos ito yung tinatawag, yung pinakatakip na yon ng kahon na yan, yun yung tinatawag na mercy seat. In their understanding, tsaka yung revelation ng Diyos sa kanila na dito umuupo yung Diyos, yung presensya ng Diyos naririto. Kaya ito si Uzzah, kasi sacred yun banal yun sagrado yung bagay na yun, kaya ayaw ni Uzzah na yung Ark of the Covenant maluglag dun sa sahig, sa putik, sa lupa. Kaya ang ginawa niya, sinapo niya. Pero anong sabi dun sa mga talata? Nagalit yung Diyos sa kanya at pinuksa siya on the spot. Tinupok siya. Na parang
isang papel na tinupok ng apoy. Bakit po? Anong pagkakamali ni Uza? Ang pagkakamali ni Uza, binaliwala niya yung holiness of God, yung kabanalan ng Diyos. Mas inisip niya na mas malinis pa siya kaysa sa putik, kaysa sa lupa. Inisip niya na mas mabuting ako na lang ang humawak kaysa doon sa Ark of the Covenant ay malaglag sa putik. Ang pagkakamali niya, at that point in time, binaliwala niya yung holiness of God. God is holy. Hindi pwedeng lapitan ng tao, hindi pwedeng hawakan ng tao yung Ark of the Covenant na sumisimbolo ng presensya ng Diyos. Kaya pag humarap tayo sa Diyos, kailangan may nginig sa takot because we're approaching the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of all things. God is holy. Sa mga talatang pinag-aaralan natin, mga kapatid, worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him all the earth. Sambahin ninyo ang kabanalan ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya, kayong lahat ng mga nasa sanlibutan. Kaya pag sumasamba tayo sa Panginoon, hindi pwede yung patihati-haya ka lang niya, tapos para kang nakikipagkwentuhan lang sa kaibigan mo. Of course, God is our friend. Pwede natin siyang kausapin. Bumaba ang Diyos sa ganung punto ng relasyon sa atin na parang niya tayong kaibigan. Pero hindi ibig sabihin nun babaliwalain natin yung kabanalan niya. We're still approaching the King of Kings. And God deserves the utmost respect from us. God's holiness is a consuming fire. Pangatlo po, worship involves trembling before God. Kaya sabi rito, worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him all the earth. Tremble. Matakot kayo, manginig kayo sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po sa isang talata sa Biblia, sa Isaiah chapter 66, sabi rito, these are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit, and who trembled at my word. Kaya mga kapatid, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, sa pagbubuklat natin ng salita ng Diyos, may kasamang trembling yan May kasamang panginginig yan, Lord, I know mangungusap kayo sa akin. I know nagsasalita kayo ngayon sa akin sa pamamagitan ng inyong banal na kasulatan. Let me tremble at your word. Hindi yung parang kumpare mo lang nakipag-usap sa'yo. Pag nagbabasa tayo ng Bible, God is speaking to us. And we have to tremble. Manginig tayo sa takot. Ibig sabihin nun yung utmost respect, yung pinakamataas na respeto sa Diyos binibigay natin sa Kanya. Worship involves trembling before God. Kaya po yung application natin sa mga talatang ito, pinakauna po, be mindful of God's holiness. Be conscious. Talagang pag lumapit tayo sa presensya ng Diyos, mindful, buong isip natin nakatuon sa kabanalan ng Diyos. Hindi natin binabaliwala yung kabanalan ng Diyos. Sabi nga dito sa Isaiah chapter 6, yung mga anghel nga mismo, these are mighty angels, mga warrior tong mga anghel na to, mga seraphim. Sabi dito, meron silang 6 na pakpak. Yung 2 pakpak nila pinanlilipad. Yung 2 pakpak nila sa bandang baba, pang-cover ng paanan nila. At yung 2 pakpak nila na kino-cover nila sa mukha nila. Bakit? Ando sila sa presensya ng Diyos They're covering their entirety in the presence of God. Kasi hindi sila makaharap sa presensya ng Diyos. Parang sinasabi na, Lord, you are holy. Kaya yung kinakanta nila, sabi dito, with 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying, and they were calling to one another, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Yun ang kinakanta nila for eternity. Humaharap sila sa presensya ng Diyos pero they're covering their face. Hindi sila makatingin straight to the eyes of the one who sits on the throne. Sa halip, kinokoveran nila yung mukha nila at sinasabi nila, Lord, banal, banal, banal ka. They are mindful. They are conscious of the holiness of God. Ang Diyos, walang bahid ng karumihan. Perfect. Yung perfection ng Diyos, hindi nila matingnan. Yung kabanalan, yung nagniningning na presensya ng Diyos, hindi nila matingnan. These are mighty angels. Tayo mga kapatid, mga tao lang. Minsan hindi tayo ganun ka-mindful sa holiness ng Diyos Minsan parang binabali-ula natin.
dinidisregard, ini-ignore natin yung kabanalan ng Diyos, na parang minsan tamad na tamad pa tayong manalangin. Minsan sinasabi lang ng mga bibig natin, wala naman sa puso, wala sa isip. Minsan memorize na lang natin yung panalangin natin. Mga kapatid, be mindful of God's holiness. God is holy. And number 2 po, tremble at God's word. Balikan po natin yung Isaiah 66:2, no? Sabi dito, has not my hand made all these things? Sabi ng Diyos, hindi ba yung mga kamay ko ang lumikha ng lahat ng ito? Mga galaxies, everything that there is. And so they came into being. Lahat ng naririyan ay nariyan because I made them, declares the Lord. And then sabi rito, these are the ones I look on with favor. Ito yung mga taong pinapaboran ko. Now, balikan natin yung sinasabi ng Panginoon. Ako yung creator ng lahat eh. Isipin niyo po, creator of all things, nilalapitan natin, hindi ba tayo dapat manginig sa takot? Kung tayo nga i-interviewin lang ng isang CEO or chairman of the company, let's say yung company na yan, merong 7,000 employees. Isa ka lang doon sa employee na yun, tapos i-interviewin ka ng pinakamataas na posisyon, let's say chairman, CEO. Manginginig ka sa takot, ano kayang sasabihin sa akin ito? Ano kayang itatanong sa akin ito? Doon pa lang nanginginig na tayo eh. How much more sa Diyos? Pag humarap tayo sa importanteng tao, malaking tao, may impluwensyang tao, sobrang pinong-pino ng ating pagkilos. Why? Because we pay respect. We show respect, our utmost respect to that person. How much more sa Diyos natin? No? Talagang ibibigay mo yung pinakamataas na respeto sa Diyos eh. Sabi dito, these are the ones I look on with favor. Ito yung pinapaboran ng Diyos. Those who are humble, nagpapakumbaba sa harapan niya, and contrite in spirit, and who tremble at my word. Ito, hindi ka interviewin, hindi ka kakausapin ng CEO, ng chairman na may, let's say, 7,000 employees. Kakausapin ka ng Diyos, who created all people, who created all beings, all animals. Kung may alien man, kasama na silang nilikha. All the angelic beings. Ang Diyos ang lumikha sa lahat ng yon. And when you read God's word, you are approaching the word of that God who created all things. Sabi dito, ito yung kinalulugdan ko, the one who tremble at my word. Kaya mga kapatid, sa ating mga devotion, kaya sabi ko, ito isa sa pinakamatinding rebuke sa akin eh. Na dapat pala pag nagbubukas ako ng Biblia, may panginginig eh. May banal na takot sa Diyos because I'm approaching the creator of all things. Ang Diyos na may lumikha sa lahat ng bagay. Pangatlo po, approach God with utmost reverence. Lapitan natin yung Diyos na merong pinakamataas na respeto sa Kanya. Kaya umpisa pa lang, pag magde-devotion tayo, inumpisa na natin sa panalangin, Lord, pakalinisin niyo po ako. Kasi meron akong appointment with you. Gusto ko malinis yung puso ko. Gusto ko pag yung puso ko malinis muna bago tumanggap ng iyong mga salita. Let's approach God with utmost reverence. Let's worship God with utmost, pinakamataas na respeto at paggalang. At the same time, hindi naman to the point na parang sobrang ginagalang mo yung Diyos, ayaw mo na lumapit sa Kanya. No? Minsan kasi ganun eh. Sa human, sa mga tao, ganun tayo eh. Sobrang nire-respeto natin, nilook up natin, nahihiya tayong lumapit. Sabi po dito sa Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace. Lapitan natin yung trono ng biyaya ng Diyos with confidence. Yung hindi nahihiya. Yung buong buo yung puso, buong buo yung loob. So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Bakit po natin pwedeng lapitan ng Diyos with confidence? Una, with utmost reverence. Pangalawa, with confidence because of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo lumalapit sa Diyos sa ating pangalan. Hindi tayo lumalapit sa Diyos sa ating kabanalan dahil wala tayo nun. Lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kabanalan ng Panginoong Jesucristo. Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay katanggap-tanggap sa presensya ng Diyos Ama, ganun rin tayo ginawang katanggap-tanggap sa presensya ng Diyos Ama because of the Lord Jesus Christ. So let us approach God, worship God with utmost reverence and confidence through Christ Jesus. Now, para po sa ating discussion mga kapatid, why should we tremble whenever we read God's Word? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa panalangin, Lord, forgive me for treating you as less than who you really are.
Forgive me for reading your word just like ordinary literature. Forgive me for not praying before reading the Bible. From now on, let me approach your presence and your word with utmost respect. Let me ask for forgiveness and cleansing whenever I commune with you. Father, thank you, and I praise you because of the Lord Jesus Christ, whose blood cleanses me from my sins, whose perfection covered my sinfulness. I can always approach you with the righteousness of Jesus. In His holy name, I come to you. Amen and amen. Kung meron po kayong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.